it sounded like foreign. Pero I got the symbolism of phoenix campers. Someday, it will rise up, sabi nga nila. And then, ito na yon, yung realization ng symbolism ng phoenix. From ashes, it will rise. So, right now, ito na yung pride. Alright, so good morning po mga sir, madam. So, once again, it's another video presentation of supposed to be Phoenix Campers, but now it's Pag-asa Campers now. About the name transition, I think I will post another separate video for that. Okay, so the reason why we're here, kasi this is the new version or model of Lightning model. It's 4x8 size. So actually, we're heading to Lobo, Batangas today for its first camping action. So we're going overnight, and so ipapakita namin sa inyo kung paano siya sineset up, and hopefully maganda maging outcome. So anyway, siguro pag nandun na kami sa location, i-demonstrate ko yung i-walk around ko para maganda ang magiging video presentation. So for now, yun lang po muna, and then I'll see you soon. Oh, by the way, i-hook na natin yung trailer. So, siguro, since this one is fairly light, so actually kahit isang person, kaya na niyang i-hook up yung trailer doon sa tow vehicle. Siguro, I'll show you how. It's really easy like this. So, right now, nakakalso siya or may chuck siya dun sa gulong. So, the easiest way, para since yung daan dito is sloping pababa, so medyo mahirap siyang itutok kasi dahil pababa. Pag tinanggal ko yung chuck, bababa siya. So ang the best way, i-move ko yung sasakyan para itatapat ko na lang dito, para, and then iaangat ko lang yung wheel jack niya para pag nakatutok na siya, madali ko na siyang siguro I'll show it to you in full later. Okay, so for now, yun lang muna. Aga pa. Kain muna tayo for adobo. Iniinit lang. Namuo yung yung mantika. Yung taba. Wow, adobo. Adobo for lunch. Supposed to be for lunch. Late lunch. Late lunch na tayo.
Alright, so good morning po sa inyo. Bali, we have concluded yung aming overnight camping. So, we're ready to move na. Pero before kami umalis, plano ni JA ng aking anak na pupunta kami doon sa Malagundi Point. Yun, yung malaking rock formation na yun. That's the Malagundi Point. So, before kami umalis, pupunta muna kami doon. Anyway, so, papakita ko lang sa inyo yung gamit namin na camper trailer. Ang model nito is Lightning model. Ang size niya is 4x8. So, ang plano namin kasi talaga, i-test yung unit at saka gamitin namin. Actually, we have decided na since for this year, magsa-summer, balak namin gamitin ito as a test unit. So, hindi na siya for sale. So, that's my personal use. Our personal use. So, i-demonstrate ko lang sa inyo or i-walk around ko lang kayo kung ano yung mga kasama sa unit na to, kung ano yung mga features niya. Alright, so tingnan natin. So, ito yung aming tow vehicle. Fortuner siya na ano lang siya, 4x2. Pero glad to say na kahit 4x2 lang siya, kahit sa mga ganitong nakakaya naman niya kahit meron siyang trailer na hinihila. At saka actually yung papunta rito on our way here, medyo may mga rough roads doon sa dinadaanan, pero carry naman siya. So, okay pa rin naman. Kasi maganda rito between these two coconut trees. So, actually recommended ko tong lugar na to. Ano nga pangalan to, Jay? Olympus Beach Camp. Ayun. So, Olympus Beach Camp. So, sa mga nagba-van life dyan, or sa mga may trailer din, katulad nito, ideal po itong lugar na to. Actually, plan pa sana namin magstay ng ilang araw. Kaya lang, medyo busy na, Monday today. So, we have to conclude na. Pack up na kami. So, pero kung pupunta kayo dito, I suggest, siguro mag-start kayo ng Thursday or Friday. Kasi sabi ng owner, sobrang daming nagka-camping dito, mga naka-car camping. Medyo puno yung itong area na to. So luckily, kami na lang ngayon ang nandito kasi it's Monday na. So usually pag weekend, busy talaga dito, sabi nila. Okay, so by the way, nag-try kaming pasindi ng apoy kagabi, kaya lang medyo umuulan or umaambon ng konti, so hindi na kami nagpa ng apoy. So ito, anyway, marami pang pagkakataon magagamit yan. Alright, so ito po yung Lightning model. So standard yung bike receiver doon sa tongue area, ito. Pero yung bike rack, hindi po siya kasama. At saka syempre yung bike. So you have your own. Pero rest assured, meron siyang receiver dun sa harap. So the best po ito kung let's say meron kayong mga hilig magbike, tapos pwede kayong magbike dito sa area na to. Actually, maganda magbike dito. Kaya lang, time constraint, kinakailangan namin umuwi. So standard bike receiver. So dito po merong isang storage area. So actually dito namin nilalagay yung aming portable fire pit or bonfire. Yan, pang bonfire. So pit po siya. Yan. So ito yung stand. Actually masarap siyang gamitin kasi hindi na kayo maglalagay ng mga bato katulad ng nakita namin dito na ginagawa. Medyo hassle. Ito, light and go. I mean, pagkatapos yung gamitin, tapos na kayo, diretso na.
Okay, so sa Lightning model, kapag ang size is 4x8, katulad nito, there is only one door. Unlike yung 5x8 model, meron siyang isa pang pinto doon sa kabilang side. So, on each side, meron isang pinto. Ang reason, kasi pag yung 5x8, mas maluwag siya, hindi nyo na kinakailangan kung lalabas kayo or natutulog kayo, hindi nyo na kinakailangan lumabas dito or magko-cross pa kayo dun sa natutulog. So, pwede na kayong lumabas dun sa other side. So, hindi nyo ma-disturb yung kasama nyong natutulog. Okay? Dito tayo sa loob. So, merong tissue holder, standard. So, cellphone holder, pwedeng ilagay dyan. And then, meron siyang mattress, of course, yung tulugan. So, standard din yung air conditioning, mga USB outlets, 220 volt outlet, tapos mayroon siyang exhaust system or exhaust fan dun sa taas, and then may mga lighting din siya, nandun yung mga switches. Okay, so yung mga bintana, by the way, meron siyang kasamang net or yung, let's say, may mga insects sa lugar na pinagkakampingan nyo. So, hindi na kayo madidisturb ng mga insect. Lalo na yung mga lamok, ganyan. So, on each side, both 5x8 at saka 4x8, standard na yung awning window. Actually, ano yan bagong development namin sa window, gawa na ngayon siya sa acrylic. Hindi na siya yung katulad dati. So, mas maganda siyang gamitin na ngayon, mas secured siya compared doon sa dati. Okay, so merong storage area pa rin. I mean, metal cabinet dito. So, yung mga some essentials na kailangan nyo, pwede nyo ilagay dito. So, of course, may ilaw dito. And then, yung counter. May counter dito. So, let's say, magka-camping kayo, and then kinakailangan yung magluluto, halimbawa. Ayan. So, nandito yung, na ano kasi yung ano. Anyway, yan yung lutuan dito. At saka, kasi nakapack up na kami, so tinidy up na namin. Anyway, so meron itong anong tawag dito? So may faucet with water supply. Okay? So eto nga, yung ilaw niya, may ilaw. Ang switch niya nandito sa loob. Okay, dito tayo. Okay, so ito yung galley area. Before kasi, ang idea namin, pag sinabing galley, so meron mga cabinet dyan, which is in reality, minsan hindi naman talaga nagagamit. Or siguro nagagamit, pero right now, we decided na mas maganda, mas lighter yung concept ng pagka-camping. So, we came up with this idea na lalagyan lang namin siya ng basket, which do the same thing. So, ito, let's say, yung mga food supplies namin. So, isang para sa food supply. So, napaka-convenient. Tapos, isa naman para sa mga plato, mga utensils. Yan. So, so kung magdi-deploy kami ng setup, camping, so, ganyan. Isa-set up lang namin na ganyan. Yan. So, lahat na ng kailangan namin before kami umalis, naka-prepare na. So, and then, ilalagay na lang namin kung anong kailangan. Okay? Mas convenient siya. Alright. So, sa likod, so, standard yung LPG tank. So, yung LPG, naka-connect siya dun sa cookware or sa cooktop. So, napaka-convenient. And then, so, yung mga basic, ito yung turo ko na rin, yung pakita ko yung kung ano meron dito sa likod. So, ito yung charge controller. By the way, the same pa rin, equip pa rin siya ng solar panel. So, for this unit, meron siyang kasamang 120 watts na solar panel. Yung nandun sa taas. Yan. Meron. So, sa ganitong panahon, kahit
kahit hindi na kayo magdala ng mga okay na? Alright. Medyo naputol kanina kasi may tumawag. Anyway, tuloy natin. So, saan na ba? Okay, so bawat unit, meron siyang kasamang solar panel. Of course, kung may solar panel, meron siyang charge controller. Ito yung charge controller niya, like right now. So, yung solar panel, nagcha-charge siya sa battery. Ito yung charging volt niya, nasa 13.3 volts. Ibig sabihin, yung solar panel, since maaraw ngayon, so nagwo-work yung solar panel para i-charge niya yung onboard battery. So, by the way, yung battery, ang naka-install dyan is 100 amp hour lithium-ion battery o yung LiPo4 na sinasabi. So, standard siya sa ganitong size o sa ganitong model, Lightning model. 4x8 or 5x8. So, kung sa 5x8, double yung size niya. Ibig sabihin, of course, iba yung presyo ng mas maliit kesa dun sa mas malaki. So, this one, 100 amp hour battery. Yung sa 5x8, 200 amp hour battery. By the way, ang battery nandun sa harapan. Nandun siya nakalagay. So, sa likod, nandito yung mga selector. Power source. Meron siyang power source ng 12 volts. Meron din siyang 220. So, equipped na rin siya ng inverter. So, in case katulad nito, wala kayong kailangan nyo ng 220 source na power. Meron kayong appliances na kailangan ng 220. So, capable pa rin siya using the battery through power inverter. So, from 12 volts, i-convert niya yon ng 220. So, meron siyang mga switches dito. So, i-on nyo lang kung ano yung appropriate volts na kailangan nyo. And then, katulad nito. So, ito yung power inverter, naka-off siya. Pwede ko siyang i-on ngayon. Yan, naka-on na siya. And then, isa-select ko lang ito kasi, yung power selector. So, ito, from Meralco, ito, from power inverter. Okay? So, let's say, i-demonstrate ko, I'm gonna use power inverter para ma-energize yung mga 220 outlet. So, in-on ko lang yung para sa inverter and then use sa 220. Okay, so that setup, fully energized na yung mga 220. So, ite-testing natin, let's say, ito yung aming coffee grinder. So, meron siyang outlet dito. So, using the battery and convert it to 220, mapapower up na yung, ito, 220 volt ito itong coffee grinder. So, yan. Nakaano na siya. Meron na siyang power. Okay. Meron na kaya hindi nag-on Yan. Naririnig nyo. So, nag-on siya. Ibig sabihin, energized na yung mga power outlet niya sa 220. Okay. So, meron kasing mga nagtatanong, kasi itong in-off ko lang yung 220. Ngayon, merong nagtatanong kasi, meron pala yung air conditioning. Kaya ba niyan yung battery? Kaya ba ng battery yan na patakbuhin? Ang sagot po doon, hindi. Kasi, kinakailangan mo ng mas mataas na power source. I mean, let's say kung gagamit ka ng battery, madali lang madi-discharge yung battery mo. Siguro wala pang kung meron kang 100 amp hour na battery, siguro mga 30 minutes lang, ubos na agad yung laman ng battery mo. Okay? So, kinakailangan mo siyang ma-replenish ng power through solar panel. Pero kung i-imaginein mo, kasi ang naka-install na AC dito, yung air conditioning is 560 watts. Actually, that's more or less air conditioning na pwedeng mailagay sa trailer na ganito. So, that's 560
Kung ang battery mo is 100 amp hour lang, multiply mo ng 12, so nasa 1,200 watts lang ang kaya niyang ibigay in 1 hour. So hindi siya po pwede talaga sa battery. Pwede, pero mabilis siyang madi-discharge. Okay? Ngayon, paano siya gagamitin kung meron siyang air conditioning or let's say mga water heater? Po pwede pa rin po. Kasi ang unit na to, yung lahat ng unit actually, equipped na siya ng shore power. So, shore power ready na po siya. Let's say, nagpunta kayo sa isang campsite. Yung campsite, meron silang mga power outlet yung sa Meralco. So, supplied po namin yung power cord, the shore power cord. So, ipa-plug nyo lang siya dyan. And then, makikisaksak na lang kayo sa 220. Siguro, for some campsite, meron silang charge pag makikisaksak kayo. Pero once na makisaksa kayo, lahat ng 220, kahit ano pang appliances nyo, like yung aircon, yung rice cooker, lahat yan, yung mga malalakas na gumamit ng kuryente, mapa-power up na po yan kasi shore power ready na siya. Okay, so ito po yung outlet na for the shore power. And then, ito naman yung inlet para sa water. By the way, yung trailer, meron siyang 8 or 15 gallon water tank, clean water tank. Like this one, so meron siyang pump. Pag in-on ko siya, since meron siyang sariling water, let's say maglilinis lang katulad dito, maputik halimbawa. So, meron siyang sariling water source. Ganyan. So, pwede rin kayo mag-shower. Halimbawa, unlike dito kasi meron siyang camp site na to, meron na siyang restroom, maganda, tsaka may tubig. So, walang problema. Pero in case na dumating yung time na nagka-camping kayo, kailangan yung tubig. So, meron siyang kasama ng tangke ng tubig. Okay? So, meron siyang kasama na rin na spare tire. Kung ano yung size ng gulong ng dalawa, so meron din siyang kasamang spare tire. So, awning type pa rin na window. Ngayon, sa gabi, meron ding ilaw dito sa side na to. Pero pwede nyo patayin para makasave kayo. Pero experience namin kagabi, overnight, nakabukas yung mga ilaw, halos hindi ganong nababawasan yung battery charge. Okay. So, kung sa overnight lang, very sufficient or sobra-sobra pa yung battery na naka-installed. Kung mga ilaw lang, small appliances, kayang-kaya po yan. Okay, so nandito naman yung exhaust ng, let's say, nakapagsaksa kayo ng power sa Meralco, halimbawa. And then, kinakailangan nyo buksan ito kasi ito yung exhaust, kasi yung aircon nandito banda, at saka yung battery. So, i-open nyo lang ito para yung init ng aircon lalabas lang tuloy-tuloy. Oh, by the way, meron pa kaming in-include na bago dito. Before kasi, ang awning kasama naman. So, sa ngayon, ang nilagay naming awning, standard na, is yung katulad ng ganito. Hard case na siya, hindi na yung katulad dati na parang tela lang, malambot. Pero sa ngayon, ganito na ang standard. So, actually naramdaman ko mas makapal pa nga yung pinaka-tela niya sa loob. Tapos hard case na siya from SR Performance. Okay? Ngayon, kagabi meron kami na experience nung nag-park kami dito. Ang isa doon, pag sa ganitong lugar, usually hindi siya paved na lugar or sa ganito medyo mabuhangin, hindi siya naka-level. So naisip ko kagabi, actually meron akong binili, ginagamit yun ng mga nag-off-road, mga nagpo 4x4. Yung traction, anong tawag doon? Parang traction pad. Traction pad. So na-deliver na yun sa bahay. Hindi lang namin nadala. So anong purpose nun? So usually, kung pupunta kayo doon, dala nyo yun, napunta kayo sa ganitong lugar,
dito, katulad ng sasakyan namin, 4x2 lang siya, nahihirapan siyang umahon. Kasi ano siya eh, yung pebble siya eh, yung mga malalaki yung bato. So, ngayon, malaking tulong kung meron kayong dalang traction pad. So, kung sakaling ma-stuck kayo dyan, makakaahon pa rin kayo. Yun ang isang magandang use doon, which is yun naman talaga. Ang isang magandang use nun, katulad nito. Kasi kung magpa-park kayo sa ganitong lugar, sa mga campsite, dapat yung trailer naka-level. So kung hindi naka-level, matutulog kayo, nakatagilid yung trailer. So which is hindi siya ideal talaga. So ang gagawin nyo, maghahanap kayo ng level ground, or kung wala kayong makita, katulad nito, ang ginawa ko, naglagay ako ng mga bato. Tapos saka ako siya hihilahin para aangat ng konti. Pero kung meron kayong traction pad, mas maganda kasi stable na stable siya. Aangat yung kabilang side, yung isang gulong, para ma-level nyo. Ang isa sa importante na meron kayo nun, para pag nagluluto rin kayo, yung lutuan naka-level. Hindi siya mag-slide ng konti sa sa side. So ibig sabihin one way yun para ma-level nyo yung trailer. Para pag matutulog at saka pag mag-set up na kayo, hindi siya gugulong or hindi siya mag-slide papunta sa gilid. So we decided na gagawin na namin yung standard. At saka maganda pa yung aesthetic niya kasi naka-display siya doon, parang off-road ang dating. Which is usable naman kasi siya dahil magagamit nyo talaga siya, hindi yung pang-display lang. Ayan. Alright, so ngayon meron siyang stabilizer. Kung let's say magpa-park kayo, ano nyo lang itong mounting stabilizer jack. Yan, magkabila. Tapos, let's say, iwanan nyo yung trailer sa isang lugar, gagamitin nyo yung kotse or yung pickup nyo. So, i-stabilize nyo siya. Para hindi siya medyo magalaw, ilalagay nyo yung stabilizer jack. Kasama naman siya doon sa bawat unit, katulad dito. Yan. So, ganyan siya. Dahil nakaangat na yung sa harapan, so hindi na siya umaabot. Pero pag isi-set up nyo siya, meron siya dapat na ganyan. Okay? So, standard pa rin yung mga ilaw. Ayan. Sa gabi, ang liwanag niyan. So, it's so happen na maliwanag yung mga ilaw nila dito. Pero kahit wala yung mga ilaw na yan, ito lang, ang liwanag ng area. Napaka-convenient. Okay. So, ano pa ba? Well, that's pretty much it kasi dahil continuously ina-upgrade naman namin. Kung may nakita kaming magandang i-incorporate sa trailer, nilalagay namin. And then, by the way, siguro this is the best time na rin na i-announce namin kasi kung hindi nyo na itatanong, nagmumotor din ako or nagra-ride ako. So, nasubukan ko rin na gawin yung Philippine Loop na sinasabi. Nag-motor kami or nag-ride kami in the whole Philippines. From norte, sa Ilocos Norte. Siguro yung familiar sa mga Philippine Loop, pag narinig na nila, familiar na sila doon. So, nagawa ko na yon, nakapag-Philippine Loop na kami. So, we're planning to do it again. But this time, hindi na siya sa motor. So, we're thinking na magpi-Philippine Loop kami gamit yung trailer. So, I think that's the best way talaga na ma-appreciate natin kung ano ang ganda ng Pilipinas. Okay? Imagine, you can go to the whole country, hindi man lahat, pero you get the chance na magstay kayo sa isang lugar na hindi nyo kinakailangan mag-check-in or magmamadali. Kasi kung naka-trailer kayo, kahit sa side lang ng road, na syempre, of course, yung safe yung lugar dapat. Hindi siya obstruction sa kalsada. Which is actually, nagawa ko na yun dati. I did the Northern Loop 2 years ago. Actually, after nung pandemic yun eh. So, sabi ko, kinakailangan ma-test ko yung unit
ako mismo yung gumagamit. So, nag-loop ako from Laguna up to Apari, Cagayan. So, somehow, alam ko na yung mga dadaanan at saka kung pwede bang gamitin yung trailer. Pero sa ngayon, ito, back then, gamit ko yung 5x9. And then, I'm using the 4x2 vehicle. So, this time, mas smaller siya, mas nimble. I think, mamamaneuver ko siya ng mas maganda compare noon. Okay? At saka, by the way, mas lighter siya. Significantly compared dun sa ginamit ko nung previous year. So, yun nga po, gagamitin ko to siguro kasama si JA, yung aking anak na panganay, na mag-Philippine Loop kami. So, mag-start muna kami sa North Loop or sa Norte, and then we'll plan kung kailan yung sa Visayas and Mindanao. Pero for sure, I think by March, mag-start kami ng North Loop muna. Anyway, for 1 year naman ang Philippine Loop. As long as matapos mo yung Philippine Loop within 1 year, okay yon. You will get the certificate na you finish the Philippine Loop adventure. Okay, so for now, yun muna. Pupunta lang kami dyan sa Malagundi Point, okay? So next update po, please follow us or subscribe dun. Meron din kaming YouTube channel, Pag-asa Campers. Yun ang channel. Anyway, search nyo na lang, Pag-asa Campers. Previously, Phoenix Campers, pero it sounded like foreign. Pero I got the symbolism of Phoenix Campers. Someday, it will rise up, sabi nga nila. And then, ito na yon, yung realization ng symbolism ng Phoenix. From ashes, it will rise. So, right now, ito na yung pride ng Phoenix Campers, naging Pag-asa. Which is, symbolically, yun din yung Philippine Eagle, ang pangalan niya Pag-asa. So, meron siyang connection somehow, di ba? At saka gusto namin, it would sound local kasi proudly made in the Philippines. So of course, hindi siya ganong ka-quality or hindi pa ganon sa katulad kasi yung mga manufacturer ng mga trailers, matatagal na yan, mga 30 years, 40 years na sa industry. Kami nasa mga 2 years pala or I think 3 years siguro. Pero somehow, we managed to develop, continuously develop the trailer at saka yung concept gusto naming i-share sa fellow Pilipino para bagong concept. Okay? Kaya natin, mga Pinoy tayo eh. Alright. So, yun lang muna. Please keep following our videos and channel or page sa Facebook. Alright. Maraming salamat po. Maraming salamat. Alright. Hey, hey, See you along the way. hey. Yes.